mabilisang agahan. Pwede ring pamatid gutom o merienda. Mapababoy, munggo, ube ang palaman, masarap ang hopya. Kaya ngayong umaga ipasisilip sa atin ng mag-asawang Dennis at Perlita ang kanilang pagawaan ng hopya dito sa Barangay Manggahan, Santa Maria, Bulacan. Paghasaluhan natin ang hopya, pati ang tamis ng kanilang kwento sa pagkain ito dito sa agahan natin. Yes! Eto na nga tayo! Pero meron pa tayo. Ayan na nga! Eto na tayo! Mga kabarangay! Nagbabalik pa rin po ang LTE Love Tony Petanarafag dito pa rin sa Barangay Manggahan. Nako! Kung nandito kayo talaga namang ang sarap ng amoy na maamoy po ninyo. Napakatamis! Kaya naman ngayong umaga, huwag na natin patagalin pa. Hasamahan tayo ni Tatay Dennis at Nanay Perlita! Good morning! Good morning! Good morning po! Good morning! Nako, umpisahan na natin. Mag-umpisa na tayo doon sa bakit yung hopya ang inyong napiling business. Well, naghahanap talaga kasi kami ng business. No? Oh. Kasi para sa retirement. Oh. Okay? So, dumating yung pagkakataon na nung pandemic, meron akong isang relative na namatay. Yun siya si Heidi na nagkakaroon siya ng business. Napasok siya sa business na gumagawa ng hopya. So, Correct. dahil doon, nang nakausap ko yung mga relative niya, sabi ko, baka ito na yung pwede namin gawing business. Kasi nasa sales din ako eh. So, napag-isipan namin na gumawa na nung hopya para i-distribute. Okay, ganito papapasukin lang natin yung mga hopya po natin para ma-set na po nila dito yung ating mga hopya na kanilang ipinagmamalaki. So ngayon, nag-start kayo sa anong flavor ng hopya? Yung pong tatlo na yan, yung tatlong flavors, ube, munggo, at saka yung baboy. At ano yung pinakamabenta doon? Halos lahat. Halos lahat man po. Halos lahat. Masarap Kanya-kanya lahat. panlasa. Kanya-kanya panlasa. And then, ano na siya, lumago ng lumago. Nag-start lang kayo ng 2021, tama po? Opo. Opo. Ano ang naging sikreto? Kasi alam naman natin, lahat may hopya na eh. Diba? Ano yung sikreto ng, wag niya nang i-reveal lahat-lahat, pero ano ang kaibahan nyo doon sa mga nakasanayan na nating mga hopya? Si Ate. Si Kung Sir. matitikman ninyo, yung hopya po talaga namin, hindi namin tinipid sa mga ingredients. Tapos yung pong gumagawa na aming master ay talagang experience sa hopya. Baka lang hindi lang mga 30, 40 years na siyang gumagawa. Oh, yeah. Pwede ba natin puntahan yun? Tingnan lang natin para halik kayo dito para makita natin. Kasi itong kanila ipinapakita ngayon dito, yan ho ay mga toasted bread na. Tama, no? Yan ho ay tumubo na at meron na rin kayo, anong tawag dito? Otap po. Otap na rin, pati Bestseller otap. din yan. Correct, best syempre pa naman. So ito na po ang kanilang hopyaan. Ito yung kanilang hopya making dito. At itong inyong hopya ay kaninong recipe po yan? Ayun po, si Master Fair. Yan po ang may Sir recipe. Fair! Taas ang kamay, Master Fair! Yan! At ilan po ang inyong mga naging kliyente rito? Ilan po yung inyong unang mga naging tagagawa? Nung unang-una po talaga, 3 lang sila. Ito po, si Ricky, at saka po yung aming inaalala ngayon na hindi na natin kasama ngayon, si Jemar. Yes, dahil nasa kumabilang buhay na po siya. Pero kasama siya, 3 po siya. Okay. Gaano karaming hopya po, ma'am, ang inyong napoproduce every day? Ang pagkakaalam ko, nag-start kayo sa isang sako ng harina. Tama po ba? Ngayon, ilang sako na ng harina kayo kada isang pagluluto? Mga sa 10 to 15. Yan. Hopya. Tama ba? Hopya. Hopya. Sa hopya. Pero ilang peraso ng hopya po ang nagagawa nun sa 10 parang 1,000. bags? 1,000. 1,000. At, correct. At saan po nakakarating na ngayon itong mga hopya po ninyo? Kung dati dito lang sa Bulacan, ngayon ano na yung mga natatarget nyo at nararating ng inyong mga hopya? Yung buong Region 3 po. Pero hindi naman lahat ng ano. But still, diba? Buong Region 3, tapos nakarating na rin ngayon ng Batangas, South meron na po ngayon. Quezon, Laguna. Laguna. Paano kayo nakikilala nitong mga lugar na napupuntahan ng inyong mga produkto? Dahil po sa tulong na rin ng mga ahente, partners namin, mga resellers, kumukuha po sila rito, tapos sila na po yung nagdadala rin sa iba-ibang. Meron lang akong isa, pasensya na, kailangan hong malaman ito ng ating mga negosyante, no? Nagkaroon kayo ng isang parang problema noon na merong ng scam. Para lang ho talagang magabayan po ninyo ang ilang mga negosyante. Ano ho ang kailangan gawin para hindi talaga
maloko ng ating mga manloloko dyan? Siyempre, yung tiwala, hindi mo na mawawala. Wala ko talaga, Dapat laging magtitiwala nandyan. tayo sa mga tao. Pero isa po yung tutok rin. At saka po siyempre, pagmamonitor po ng aking may bahay, siya po talaga ang nakatutok. Ayan. Speaking of roles, kasi pag asawa kayo, magkaiba minsan ng mga gusto, yung desisyon. Paano nyo po na, kumbaga, nagko-compromise? Ano ang ginagawa ninyo? Nag-uusap lang po kami kung ano yung mas magaganda ng ipapaayos namin dito. Papatupad. Pero sa marketing po, si Daddy ang nagma-marketing sa production and then the supply sa akin. Sa accounting sa akin. Yan. Monitoring. Ano ang inyong nakikitang future nitong inyong hopya, sir? Sana po tuloy-tuloy pa rin yung Yes. yung paglago. Aha. Marami pa rin tumangkilik kasi nga sabi ko nga sa mga nakasama namin from the very start, pupuntahan lang tayo, tatangkilikin tayo pag masarap. Correct. May quality. Tapos maganda ang presyo. At ang alam ko, napagkwentuhan na rin, na ang galing ng pag-aalaga nila sa kanilang mga tauhan, yun talagang inyong iniingatan. Ayan! Sila po yan. Yan. Yung matatanong nyo. Correct! Palakpakan natin ang ating mga tauhan! Woo! So ito na nga, meron tayong regalo mula po sa Miniso para po sa inyong dalawa po yan. At syempre meron din po tayo. Hi! Sa mga dyan mga Kanet 25. This is Love and New Verbo. For more love, Tunipet, and Arafang updates, just click the subscribe button and follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and Net25 Entertainment Facebook. See ya. I love ya.